today, we will give thanks to the Lord for He is good and He is faithful in our lives. Amen? Amen? Come on, church. Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We glorify your name, Lord. O purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. We give you thanks, oh God. Thank you, Jesus. We glorify your name. Oh, we bless your name, oh Lord. Oh Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you, Lord, for this another day, for this another opportunity, Lord, na ibinigay mo sa aming mga buhay, Lord, na makapagpuri sa'yo, makasamba sa'yo, God. In the name of Jesus, salamat sa bawat kabataan na naririto at bawat dadalo pa dito sa lugar na to. Lord, salamat, Lord, naniniwala kami. Ang series na to, Lord God, ay patuloy namin dinideklarahan, Lord, ang katagumpayan, Lord, in the name of Jesus. At naniniwala kami, Lord, ay patuloy, Lord, meron kang gagawin, Panginoon. Something great will happen, Lord, sa oras na to. In the name of Jesus, salamat, Panginoon. At Lord, itinataas namin, Lord, dinideklarahan namin sa oras na to sa lahat ng mga tatayo sa lugar na to, Lord, sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy namin dinideklarahan, Lord, your power, Lord, in the name of Jesus, your anointing, Lord, in the name of Jesus, we declare and decree right now sa oras na to, Lord God, hindi ang kalooban namin na mapangyari, Lord, kundi ang iyong kalooban, in the name of Jesus. Salamat, Lord, at sa mga oras na to, Lord, dinideklarahan ko, Panginoon, we bless, Lord, this young people, we bless, Lord, all the, sa lahat ng mga tatayo sa lugar na to, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Lord. Continue to lead and guide us, continue to move in our lives, in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord. We bring back all to you the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Come on, young people. Let's live up the best praises to God as we thank Him for the gift of salvation through this new song entitled, I Thank God. Amen. Come on, church. Sabay-sabay nating pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. To the night, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Oh, you picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. I cannot deny what I see, but no choice but to believe. My doubts are burned like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you just can't keep it moving. Now you're waking me in. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. You picked me up, turned me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. We thank you, Lord.
choice but to believe my doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you just keep it moving. No, you welcome in. From now till I walk the street of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. We thank you, Lord. Come on, let's sing. That's the one. I am free. I am free. I am free. Come on now, people. That's not the one. I am Sing if you are free. I am free. I am free. That's not the one. I am free. I am free. Oh, I am free. That's not the one. I am free. I am free. Oh, I am free. That's not the one. I am free. I am free. Oh, I am free. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior.
worship you for all the things that you have done, oh God. We worship you in spirit and in truth, oh God. Hallelujah. Oh, truly, Lord, in your presence we are secured. We are confident, oh God. Hallelujah. Oh, we magnify your love in this place. Thank you, Jesus. We exalt your name. Hallelujah. We exalt your name, King Jesus. We exalt your presence in this place. Come on, young people. Let's show God how grateful are we in this life. That truly, sa presensya ng Panginoon, mararanasan natin ang kapayapaan. There is peace. There is unending joy. An overflowing love. Hallelujah. We worship you, Lord. Holy Spirit, we thank you for the sweet anointing. Oh, we worship you, Lord. We honor you. We will sing about your love, oh God, about your goodness, about your faithfulness in our lives. Hindi kami magsasawa, Panginoon, pasalamatan ka. Oh, we love you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Used to be darkness without you. I live my life in blindness, but now I'm found and I'll see. I love you so, and I'll sing because the world can't take away your love. Found me in weakness.
mo, Panginoon. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. Come on, everyone. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. For all you've done. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. Come on, let's sing. And I'll sing, I love you so. And I'll sing, because the world can't take away your love. Let's sing about His love. I'll sing, I'll sing, I love you so. And I'll sing, because the world can't take away your love. And I'll sing, I love you so. Awitan mo, Panginoon. And I'll sing, because the world can't take away your love. And I'll sing, I love you so. Oh, I love you, Lord. And I'll sing, because the world can't take away your love. Hallelujah. We will sing about your love, oh God, that no one can take away from us, oh God. Oh, we thank you for your love. We thank you for the peace, oh God, na ibinibigay mo, Panginoon. We thank you for the strength, Lord. We thank you for the joy, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. We praise your name, King Jesus. Wala kang katulad, Panginoon. And truly, Lord, nothing will compare to your love, and nothing and no one can separate us from the love of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you, Lord, all the highest praises, all the honor, all the glory, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And all the kingdom citizens will say, amen and amen. Hallelujah.
blessed morning, young people! Amen. A blessed morning, young people! Ayan, kitang-kita naman sa mukha ng mga ating mga kajitis na masaya sila. Oh, pakita nga ng ngiti nyo. Ayan, pero syempre, hayaan natin si Ate Gil na ipakita yung masayang mukha. Kayo, yung katabi nyo, ngitian nyo naman. Mas ngitian nyo yung pinaka magandang ngiti na meron kayo ngayon. O ngayon, ano yung nagbabalik? Di ba, napakinggan natin kanina si Charlize. Ano nga ba yung nagbabalik ngayon? Sino kaya? Sino ba yun? Ano ba yung nagbabalik? Okay, so ngayon is our hashtag STNL or Stronger together, the next level. Amen? Amen. So ano nga ulit yon? Next level. Amen. Amen. And today is the first week of our youth series entitled Stronger Together, the next level. Level. Di ba, Majoy, nakita mo yung post kagabi? Amen. Tayo Diba? pang dalawa yung main kami character. Dalawa, diba ganda namin doon? O sige, gusto ko tumayo kayo and hanap kayo ng partner. Gawin natin yung post na ginawa namin dun sa Facebook group. Sign. Yung hand sign namin. Tayo NL, kayo, everyone. Hanap kayo Dalawa, ng dalawa ka-partner dapat. nyo. Bawal walang ka-partner. Tayo tayo. Tayo kayo, tayo. Tayo. Yung mga di tumayo dyan, walang ka-group. Ales, tayo kayo. Tayo. Wait lang. Ready, ganito ha. Ayan. Ako, N muna. Tapos ako yung L. Gayahin nyo kami ni Ate Gail. Tama. L. Yan, L. Pakita. L ka siya. L. That nakaharap yung N nyo sa amin. Bali, ano Ayan. yung N nasa left? Ayan, yan. Tama ba? Oo, tama yung ginagawa. Ayan, ganyan. Alam na natin yung hand sign natin. Ba't Okay. yung iba ko ibang hand sign? Oo, iba yata yan eh. LN ata yan eh. Level next. Newcam ata yan. Yung sa right daw N, yung Oo, sa yan, left left. L. Yan. Sa ticket. Nag-struggling kami dyan sa N. Okay, yan. So yan, wala munang uupo. Siyempre, naaalala niyo pa ba yung catchphrase natin? Amen. So, gagawin muna namin ni Ate Gail. Yes. Then gagawin nyo. Hindi pa sila makamove on sa NL. Mamaya natin gagawin yan. Okay? So, catchphrase muna tayo. Ready? Ready. May action to, ha? This is where our relationship matter. You matter. Because when we stand back to back, we're stronger Together. Ready sa mga kasama nyo naman. Ready? Kayo naman. Ready? Get set. Go! This is where our relationship matter. You matter. Because when we stand back to back, we're stronger together. Amen! Amen! Ang gagaling naman talaga Oo, ng ang mga galing-galing kajitis nila. natin. Very good. So ngayon, bababa kami ni Ate Gay. Oo. Magtatanong kami. Sige, Kabahan muna na kayo. So ayan, itatanong natin kung feeling nyo ba saan kayong team nakabelong. Oo, saang team ba? Um, sino kaya? Si Ate Lee kaya. Ate Lee, feeling mo saan ka nakagroup? Norika. Wow, Norika! Wow! Oh, may ka-group ka na. Charot. Kay Ate Gail naman tayo. Okay, next naman. Dito naman. Si Ariel. Ariel, sa tingin mo, saang team ka? Sa ano? Sa inyo, Ate Gail. Sa amin daw. Hoy, may ka-group na ako, Majoy. Hala, iba
Ano po, Charlene po. Oh, di ba? Charlene, solid, Charlene. Okay, next naman. Ano naman yung nafe-feel nyo ngayon? Dahil, youth series natin, Stronger Together, the next level. O, syempre, nandito si JC Pacho. Ano kayang feeling niya na first time mararamdaman niya? Wow, first Excited time. po. First time kasi. Ah, kitang-kita naman, excited siya eh. Nag-post siya dun sa namin, baliktad eh. Oh, si next Jyrel naman. kaya, ano na-feel niya na first time niyang mararanasan yung Stronger Together? Excited din, tapos kinakabahan. Same, kinakabahan din kami. Okay. So ayan, we know na excited na kayong Yes. malaman kung saan ba kayong team na bebelong. Na bebelong. And we know naman na mag-e-enjoy kayo lahat ngayon. Amen? Amen. Sa ating Stronger Together, the next level. Kasi, Amen. And hindi lang yan, talaga namang next level ang mga activities natin. and next level ang matututunan natin na Word of God. And Amen. next level ang nakahanda para sa inyo. And alam namin na hindi na kayo makapaghintay. Amen? So, let's call on Kuya Sam. Test. Alam nyo yung catchphrase nyo kulang. Kulang yung catchphrase nyo. Paano nga uli? Kulang ng the next level sa dulo. Try natin ulit, ha? Try natin ulit. Tayo kayo. Nasa si Abby. Wala si Abby. Siya pa naman sana yung pag-aanohin ko dito sa ano. Ano nga yung catchphrase nyo? Dapat merong Stronger Together, the next level. Okay? Sige, try natin ulit, ha? 1, 2, 3, go. Yan. Yan yung kumpleto. Okay. So before tayo, usually week 1 natin, di tayo nag-activity, no? Kasi nauubos yung time natin sa groupings at saka sa announcement ng leaders. But since na-announce na beforehand sa social media yung mga magiging leaders ninyo, so again, we are consisting of 5 teams. Charlene, Jail, Daviel daw, Norika, at saka yung Laban. So, five teams, and all of you will be distributed to those 5 teams. Okay? At alam ko, nakita nyo ba yung post dun sa Facebook group natin ng Friday night, yung first ever social media activity natin? Kasi ang daming hindi nag-participate eh. No? So, ngayon, what was the activity about? Guess kung kaninong team kayo mapapasama. Tama ba? And every activity, ang winning team laging may 100 points. Tama? Tama ba? Every activity up until, oh by the way, this Stronger Together series natin is for, again, 10 weeks. So 10 Sundays. Ang last day natin, ang series finale natin is November 3. Ayaw nyo? Ayaw nyo ba? So, November 3. But before tayo magsi-series finale, mag-church anniversary muna tayo ng October 27. Okay? Okay? So, again, yung mga nag-participate, yung mga nag-comment dun sa first activity natin sa Facebook group, if tumama kayo ng hula, so automatic plus 100 points sa team kung kanino kayo kasama. So check, nag-screenshot na ako, wala nang palitan ng sagot. Lahat ng tatama, automatic, plus 100 points. Okay? So ready na kayo mag-groupings? Ready na kayo mag-groupings? Okay, yung mga chairs, pakilagay sa gilid. Dapat empty area dito sa gitna. Okay. Position yung mga team leaders dito sa harapan. Then harapan nyo sila, doon kayo humarap sa kanila.
Ban. Okay. Leaders, where are you? Okay, by the way, no, yung Daviel, wala si Ethel ngayon. So, ang automatic magiging leader nyo for the meantime, si Dab. Okay. Nasa na? Can you, formalize? Charlene, yung pagkasunod-sunod nung, Charlene, Jail dito. Tapos Daviel, tapos leader lang. Okay. Okay. Taas yung mga mga hands, patingin ng mga, bakit pusa yung isa? Okay. I want you to focus your attention dito sa projector natin. So lahat ng mga names ninyo nandyan in alphabetical order per team. So hanapin ninyo kung yung pangalan ninyo and then go to your corresponding team leader. Ayun yung mga nila, kung kanino kayo kabilang. Ready na ba? Okay. Tingin lahat dito Tingin lahat dito. In 3, 2, 1, flash. Ayan na. Hanapin niyo yung mga pangalan ninyo. Okay, go to your corresponding team leader. Yung mga naka-line dito sa harapan. Form a line. Form a straight line. Form a straight line. Assistant leaders, pumila kayo sa mga kagrupo ninyo. Okay, wait lang. Ang gulo ng line. Pwede ba makita yung separation? Scott BGM. Okay, listen muna. Listen. Gusto nyo maglaro? Makinig muna Form a straight line. Yung maayos na line. Form a straight line. Taas yung mga hand signs, leaders. Taas yung hand sign. Ay, yung mga yung hand sign, yung mga team name. Yan. Yan, para medyo maluwag. Veronica, usap ka ng konti. Okay, follow. Pakisunod po yung linya ni Ver. Dab, usap ka, Dab. Okay, pakisunod po yung yung si Dab. Ayan. Okay, roll call tayo roll call. Roll call. Meron bang walang member? Wala naman sigurong wala yung pangalan dito, Lahat nandyan. Tama ba? Okay. So, roll call muna tayo. Nasaan yung mga team Norica? Okay, energetic sila masyado, Charlene. Jail. Daviel. At syempre, yung mga team Palavan. Okay, ganito magtaas ng kamay lahat nung nag-comment tapos tumama. So, yes, merong 2 tumama. Si Nico. Taas ng kamay lahat nung tumama, yung 2. Ayan, hindi kasi nagpa-participate yung iba. So, automatic plus 100 points, Charlene and Norica sa activities nila. Alam nyo naman, di ba, nag-a-accumulate yung points para silang nanalo ng isang activity niyan, yung equivalent nun. Okay? Okay. So, tingnan nyo mabuti yung mukha ng mga ka-member ninyo. Importante ito para sa mga activity natin. Tandaan nyo na tandaan nyo yung mukha. Pag nalito kayo dito, mahihirapan kayo sa activity natin. Okay? Okay.
Okay. Leaders, check nyo mabuti ha. Sasend ko sa inyo yung mga names nila. Check nyo mabuti, baka may naligaw. Okay, excuse lang. In preparation for our activity, pakilabas lahat ng cellphone. Pakikuha lahat ng phones. And pakiready yung camera. Siguro naman wala nang may keypad dito na phone, no? Kailangan lahat ng magpa-participate sa activity, may phone at may camera. Okay? Ngayon, if wala kang phone, wala kang camera, you can still join. Kaya lang hindi ka makakapag-comply dun sa instruction. So, less chance of winning. Okay, ganito yung activity natin ha. Sino dito walang phone? Taas ng kamay. Okay, yung mga kids, no? Yung mga kids, so maki-picture muna kayo, no? Pero ganito yung Are you ready for your first activity? Ready na kayo? Okay. I will only explain the instructions once. Hindi ako teacher, pero strictly follow the instructions. Kasi pag nagkamali kayo, hindi siya counted. Okay? So the reason why I asked for your phones is because for this activity, naalala niyo yung ginawa natin nung week 9 last year? Coffee or milk tea? Coffee or milk tea. So, magpo-provide kami ng dalawang options. Let's say, for example, coffee or milk tea. So, wala nang hahanap ng ibang other option. So, kung ano lang yung binigay, you need to choose among those two. So, kung gusto mo kung mapagkape ka, pumila ka dun sa kape. Kung milk tea ka, pumila ka dun sa milk tea. Okay? And then, here's how the activity works. So, you need to find at least 2 non-members na hindi nyo kagrupo, na kasama nyo dong pumila dun sa choice na pinili nyo. And then, you need to take a selfie with them. So, kailangan ikaw, tapos ibang member, at saka isa pang galing sa ibang member. So, all in all, ilan dapat kayo sa selfie? 3. Gets? Okay, you need, kailangan nyo makipag-usap sa kanila. Uy, tara selfie tayo. So, kung sino man, yung mga kasama nyo sa team, hindi kayo pwedeng makipag-selfie sa kagrupo nyo. So, dapat makipag-selfie kayo sa mga hindi ninyo kagrupo. Kaya dapat alam nyo yung itsura ng mga kagrupo ninyo. And then, listen. Listen, di pa ako tapos. Lahat ng mga photos na makukuhanan ninyo mamaya, I will give an instruction to your leaders kung paano yung i-judge. I-judge siya ganito, kung sino yung may pinakamaraming unique photos with other members per team. So, total natin yan. Let's say, mas maraming picture na nakuhanan ng non-members yung team ni Ver. So, sila yung mananalo. At ang judging yan is ganito. Ipopost lahat yan doon sa Facebook group natin. Pero wala mo nang magpo-post sa kayo mismo ang magpo-post ha. Pero wala mo nang mag-upload doon sa Facebook group hanggat walang sinasabi si leader. Kasi magme-meeting pa kami mamaya. Okay, clear ang instruction? Anong kailangan nyong gawin? Choose one of the options and then you need to take a selfie with 2 of other members from the other team. Tama? So every category, every option kailangan meron kayong picture. Clear? Clear? Okay, lahat ng mga nonchalant, i-break natin lahat ang mga nonchalant dito sa activity na to. You need to interact with each other. And by the way, ito pa pala yung isang condition. Di ba sabi ko i-upload? Dapat, pag chinek ko yung profile niyo, dapat mutual friends niyo na sila mamaya sa Facebook. Kung sino man yung mga nakasama nyo sa selfie. Kailangan, friends nyo sila sa Facebook. Kailangan nakita ko, mutual friends. Let's say si Ariel. Mutual friends namin dapat si JC at saka si Dabdab kung sa kanila siya nakipag-picture. Ganon ha? Clear? Clear? Clear ha? Clear? O ready na kayo? Okay, lahat, punta muna sa gilid, sa back at saka dito sa right side. Okay, labas ang mga cameras. Okay,
Listen, ganito Etong mga chairs na to, ito yung guide ninyo kung saan kayo pipila. Pag nakita niyo yung arrow going to the left, ibig sabihin dito kayo pipila. Pag yung arrow going to the right, dito kayo pipila. Okay? Ready na kayo for the first two choices? Ready na kayo? Parang di kayo excited. Ready na kayo? Tandaan nyo rin kung ano yung mga pinipili nila. Getting to know each other din. Paki-flash yung unang option. Okay. 20 years old and above, sa right. 19 years old below, sa left. Go. And then, find other people. Tatlo, and then makipag-selfie na kayo. Non-members. Non-members. Yung mga nandito, yung mga kids na walang phone, makipag-pair up kayo sa kanila. Guys. Jerome at saka yung mga gemasan cuties. Okay. Next. Listen. Blurred photos hindi counted. Kailangan hindi blurred ang picture Okay. Next, ano na tayo? Next, black or white, go. Black or white, go. Black or white, go. Black or white. Selfie kayo sa ibang tao, hindi pwedeng umulit. Black or white? Nasaan na yung line? Nasaan yung line dito? Nasaan? Next. Eto, lahat ng mga laging on time dito, lahat ng laging late dito. Lahat ng late dito, laging nalilate. Lahat ng on time dito. Hello. Makinig muna. Stop muna. Yung mga walang phones, can you please come over and kayo na yung makipag-initiate sa kanila? Kasi wala silang dalang phone Yung mga gemasan cuties. Makipag-partner kayo sa kanila para may picture sila. Okay? Next. Okay, lahat ng may gusto ng sunny side up egg dito, lahat ng scrambled dito sa kabila. Sunny side up, malasado yan sa Tagalog. Iba't ibang tao hindi pwedeng pare-pareho, hindi i-count yan. Okay, next. Ayan, lahat ng dream country ang Japan dito. Lahat ng dream country ang South Korea dito sa kabila. Japan, South Korea. Japan dito, Japan. South Korea dito, mga opa. 3 non-members. Next. Sports or ACADS? Ilan pa yan? Ilan pa yan? Ilan pa yung
Sports, ACADS. Hoy, wala lang nagsa-selfie dyan. Nasa yung mga picture nyo? Lahat ng masipag mag-aral dito. Lahat ng mahilig sa sports doon sa kabila. Okay, next. Ayan na. Coffee or milk tea? Coffee or milk tea? Guys, interact. Interact. Walang mangyayari pag tahimik kayo. Coffee or milk tea? Non-members non-members. Okay. Next. Next. Ayan, lahat ng morning person dito, lahat ng mga mahilig magpuyat sa kabila. Lahat ng morning person dito, yung energetic sa umaga, lahat ng mahilig magpuyat sa kabila. Okay. Okay. Last three. Ayan. Oh. Imposibleng walang kumakain yan. Choose. Calamansi or spicy? Mga pictures ninyo, ha? Bali wala ang activity pag wala kayong pictures. Okay. Last two. Ayan. Sunny or rainy? Lahat ng mahilig magsenti dito sa rainy. Lahat ng gusto laging maaraw dito sa kabila. Yung mga nandyan sa likod, hindi nagpa-participate. Nakikita ko kayo dito. Sunny or rainy? Sunny or rainy? Guys, okay, stop muna. Stop. 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 Pati audio, stop. Okay. Listen, dito muna tingin sa stage. Walang mangyayari kapag di kayo magsasalita. You need to interact. Diyan nabe-break yung mga barriers. Tama ba? This is the purpose of this activity. So kung tatahimik tayo, walang mangyayari. Enjoy every activity. Okay? Paki-flash ulit. Ano yung last na ano natin? Sunny or rainy? Okay. Okay, last. Last na to, ha? Last na to. For this, wait lang. For this picture, kailangan ko ng 5. 5 tao sa selfie na magkakaiba. So each group dapat may representative. 5. Jollibee or McDonald's. Go. 5, ha? 5. Five. Five. Okay, last 10 seconds. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Okay, let me call on 2 of you. Gusto ko lang itanong kung ano natutunan nila sa activity na to. Pipili ako randomly. Lahat ng hindi nakatingin sa akin, pipiliin ko. Okay, let me call isang bago, isang dati. Okay, ang question is, ano yung natutunan mo dito sa activity nito? O ano yung na-experience mo? Okay? So first on the list is, yung mga nagtatago dyan, nakikita ko kayo ha. First on the list. Nasaan si sino nga ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Sean. Okay lang, dito. Dito. Okay, bababa ako. Sige, bababa ako. Okay. So, what did you experience or what did you learn from this activity? Ano po? Na-experience ko po na na need po na parang para pong need po natin kailangan po meron pong parang conversation kahit bago ka lang po. Need mo pong magpag-usap sa mga ka-church mo po kahit kahit di mo pa ganun ka-close. Para po, yun po. Okay, last. Okay, thank you. Sa susunod, pag nagtanong ako, maghihingi na lang ako ng volunteer. Yung magvo-volunteer may points sa group. Okay? Next week. Sigurado mag-aano kayo. Nasaan si sa mga dati? Wait. Okay, give me a letter. Oh, number. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M. 13 daw eh. M. Last name tayo. Maniego. Last name. Ano natutunan mo? Natutunan ko po is sa activity na to, kailangan natin lumabas sa comfort zone natin. Kailangan natin interact sa mga ka-church natin. And kaya tayo nandito, community tayo dito, dapat hindi tayo nahihiya. Dati nahihiya din ako, pero ngayon hindi na. Okay, pakibalik yung mga chairs. Okay, mag-a-announce ako for our next activity next week. Sige, kahit hindi maayos, basta you can sit, that's fine. Ayusin ng mga ushers yan mamaya. 5, tapos 4, 4 columns, 5 columns, 4. Oo nga, no? Sige, kahit wag muna. Pero next Sunday, pagdating na yung church, you need to sit with your group mates. Okay? Clear yan ha? Kung sino yung mga kagrupo nyo, sila yung mga katabi nyo sa upuan. Okay? Okay, ganito. Lahat ng mga na-save nyong mga pictures, lahat yan, stay put muna. Kasi magbibigay ako ng instructions sa mga leaders ninyo at kung paano ang process ng posting. Okay? Okay, ang blurred, hindi counted.
And make sure you are friends with those people na kasama nyo sa selfie sa Facebook. Pag-check namin. No? So magbibigay ako ng instruction, wait for the go signal of your leaders. Totoo yung sinabi ni Sean at saka ni Nori kanina. This what we're trying to build right now or what we have right now is a community of young believers. And a community na hindi nakikipag-interact sa bawat isa is not a community at all. Kaya siya tinawag na community kasi may interaction. You can't be strong, no? If you will not interact with those people around you. Di ba sabi ng mundo, no man is an island? Tama ba? Yung kasabihan na no man is an island. You cannot live on your own. Especially, naalala niyo yung trailer natin? Di ba? Nung unang scene doon, depressed siya, tapos tumatakbo siya, takbo lang siya ng takbo, pero walang direction. But then, when she met the Lord, no? And then, anong meron doon? Masaya sila, no? When she met the Lord, and then the Lord provided friends for her na magiging kasama niya sa pagtakbo, sa journey ng pananampalataya, no? Yung dating directionless na pananaw niya, na vision, nagkaroon na ng purpose. Hello? And this is one of the reasons why young people stay in church is because they have built strong bonds with each other. They look forward to worshiping the Lord every Sunday, but at the same time, they look forward to seeing your faces every Sunday. Hello? Do you look forward na makita yung itsura ng katabi nyo every Sunday? No? So that's the purpose of this activity. At nasa week 1 pa lang tayo. Marami pa tayo mga activities. And again, I encourage everyone. Oh, by the way, alam nyo ba kung anong prize ng mananalo? Ha? So magto-throwback na lang ako doon ko na lang ipo-post sa Facebook group kung ano yung mga naging prize natin previously. But for this time, next level kasi iPhone 15 fully paid. De joke lang. So merong prize ang winning team sa series finale natin. So keep on racking up points and participate to every social media activity sa Facebook group natin. Huwag kayong mahiyang mag-comment, no? Huwag kayong mahiyang mag-participate doon. Ito niyo sila Sean, si yung mga bago, si Shane, mga nag-participate. We still have time. Marami pang oras and I encourage everyone to do the same thing. So you can rack up points for your team. Hello? Clear? Are you ready for the message? Okay, let's call on Pastor Jing. And by the way, wala mo nang uuwi agad kasi meron pa kayong gagawing activity paglabas ng church. So mga leaders ninyo, meron silang bibigay na instruction. Hello. Good morning. Good morning, young people. Can you please tell to the person next to you, next level? Sapa, next level. Okay, so since this would be our year 3 of our Stronger Together series, of course, we expect something to the team, the youth team, on how they were going to execute it. But at the same time, our responses at the same time will also be put on the next level. Amen. 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 Walang kabataan na boring. Amen. When we are building a community, kapag community ng mga youth, may ingay yang mga yan. Di ba? Di ba? Yung mga klase nyo, di ba? No? Balungos langan, di ba? Why? Because ligligang balungos talaga kasi nga, kapatid, no, yung nature ng isang kabataan is what? Talkative sila, no? Kahit sabihin mong hindi siya masyadong responsive, kita mo sa social media yan. Tama? So,
personally, I have a lot of expectations with in this series na personally magamit tong community na to build people who are not yet in Christ. Amen. Maka-reach out. Amen. Sisigaw talaga ako dito pag walang nag-amen. Amen. So we are here to build community for people who are not yet with Christ. Because basically, no, I am not yet satisfied with your number. Satisfied na ba kayo sa number nyo? Hindi! Meron ako napaginipan, sinabi ko kay Ver eh. Di ba, Ver? Kay Veronica, meron ako napaginipan about you. Na that I was entering this door at hindi ako makapasok. Because this venue is too small for us. That's what I have seen in my dreams. The Bible says, young men shall see visions and older men shall dream dreams. It's biblical. That vision starts from dreams. Can I hear an amen? And now let's move on as we ponder this series, no? It always starts sa sarili natin. As we begin this message, it always starts with us. Tayo. And also the people around us. Can you please say the word found? Everybody say found. Let's open our Bibles in Luke chapter 15, verse 10. Ang sabi niya, just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Again, just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Basically, ang sabi ng salita ng Diyos, Luke 15:10, that nagre-rejoice ang buong kalangitan kapag merong isang kaluluwa ang maliligtas, sa ibang translation. In other translation, if there is one soul who changes his or her mind. Bumalik sa Diyos. Nagbago ng isip. Amen. The more na we go and cruise in this life, sa buhay na to, habang tumatanda tayo, continue din yung pumapasok sa isipan natin. Continuous yan. When you reach a certain age, according to science, your level of the development of your brain changes at the same time. From knowing how to walk, and now you are studying what? E is equals to MC squared. From counting numbers to algebraic expressions. Right? From basic letters to linguistics. From basic counting of money to balancing accounting and management. Amen. From fixing your motorbike to mechanical engineering. Right? Stacking stones to civil engineering. So every day, whenever you are aging, your brain develops. And once you are developing, sunod-sunod din yung accumulation ng information. Amen. And we didn't know that whenever we accumulate information, if you are not aware, sometimes you are accumulate the wrong ones. Can I hear an amen? Bakit? Kasi hindi lahat ng nakikita tama. Hindi lahat ng nararamdaman tama. Hindi ibig sabihin may naramdaman ka para sa kanya, tama yun. Hello? Can I hear an amen? Hindi ibig sabihin narinig mo, tama. Kaya nga anong sinabi ng Bible? Kapag napopollute yung isipan natin, yung mga mata natin, yung mga bingi, yung mga tenga natin, no? Ang sabi niya, the angels of God, there's a rejoice that happens in heaven when one sinner repents. Ano ibig sabihin ng repent ba? Ano sabi nung last preaching? Repentance means what? Changing the way you think kapag nag-reformat ka.
Because what you got, you will go back to your original nature, which is that you are a son and daughter or children of the Lord. Can I hear an amen? In Luke chapter 15, if you will read the whole chapter, there are 3 parables there. The parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son. At lahat ng mga parables na yon, ang pinaka-commonality nila is lahat sila hinanap. Amen. Una, the parable of the lost sheep, it means that God said that the shepherd will leave the 99 kapag merong isang sheep na nawala. Hiiwan niya yung 99 at hahanapin niya yung isa. Amen. Sa dinami-dami ng hayop sa Bible, bakit pa inilentulad ang tao sa sheep? Among all, pwede namang pero mga unggoy. Di ba? Malapit daw tayo sa unggoy. Ba't di na lang unggoy? O kaya aspin. O kaya kung social ka, husky. Or poodle. Di ba? No? Halimbawa, the master will leave the 99 husky and find the lost husky. Bakit sa dinami-dami ng hayop, bakit sheep ang ginamit ng Lord, ang description? There are 3 things. 3 reasons. Number 1, ang isang sheep, kailangan merong master na nagbabantay sa kanya. Why? Because the sheep cannot protect itself. That's why when you go to farm, meron silang mga sheepdog. Di ba may mga aso sa mga farm eh? It's because they are used to protect the sheep. Number 2 is that when one sheep is lost, hindi niya kayang bumalik kung saan siya nanggaling. That's the second reason. Third reason, the sheep cannot feed itself. Hindi niya kayang kumain ng sarili niya. Kailangan may magpapakain sa kanya. So basically, ang tao, kailangan may nagbabantay sa kanya. May nag-aalaga sa kanya. Pangalawa, may nagpapakain sa kanya. At pangatlo, kailangan may nagpoprotekta sa kanya. Pero kahit ganon, titingnan mo, napakawalang kwenta niya, no? Tama? Biyasang mangan. Nagyo pakain ng sarili na. Nagyo protekta ng sarili na. At nagyo patsemewalaya. Parang hindi nagme-make sense, but you know what? Sheeps are valuable. Ang mahal-mahal ng karne ng tupa. Tama? Yung bibili ka ng coat na gawa sa sheep's clothing or sa sheep na balahibo ng tupa, napakamahal niyan. So even though they don't know how to feed themselves, they don't know how to protect themselves, they don't know even find the way back home, is that they are valuable. They are valuable. Mahalaga sila. Can I hear an amen? Can I hear an amen? So if you feel that you are weak, if you feel that you are not protected, if you feel that you're still looking for satisfaction in this world, you feel discouraged, you feel lost, you feel rejected, but there's one thing that we have in common, kapatid. In spite of that, you are valuable. Amen. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo, yung katabi mo na yan, yan ang maghahanap sa'yo. Hanapin mo ko, hanapin mo. Diba? Amen? Amen? And you know what? No? There is so much joy para sa isa. Ang sabi ng Bible din sinabing, if there are millions saved, the heaven rejoices. No. If there is one. Can I hear an amen? Can I hear an amen? If we will just look on that, no, sabing ganon, see, God has created the entire universe. He created humans. He created us. 8 billion people in this world. And He has a universe to put, no, to handle. Pero di sinabi na the universe gives Him joy. Di ba?
Ang sabi, out of those millions of galaxies, millions of stars, millions of planets, ang sinasabi niyang ganon, anong sinasabi niya? There's only one that makes him happy. Is that when one goes back. When one goes back. Kaya kapatid, no, if you feel that you're not yet back, if you feel na your life is a mess, your life is full of troubles, no, what makes God happy is that when we go back, the three parables, the parable of the lost sheep, hinahanap niya yung isa. The parable of the lost coin, hinahanap niya yung isa. The parable of the lost son, bumalik. Amen. Kasi one of the things that keeps me doing the things for 29 years of my life is that I know to myself that I was found. My life is a mess. My life is full of trouble. Sometimes I was lost, but now I am found. Kinanta natin kanina yun, di ba? We were lost, but now we are found. And this community, this GTY Gen community, as we partake the Stronger Together series, no, maghahanap tayo. Hahanapin natin yung mga nawawala. That's why nung sabi last week, invite as many people as you can. Amen? Because in just one invitation, that person can change his or her life forever. Amen? We started here, how many of us? Around 5 or 6 people. And then, naghanap kami ng naghanap. Hanggang nakita namin kayo. It all starts with the former youth leader was Ate Je and I. Sa mga kabataan. Ate Je and I started this whole move through the work of the Holy Spirit and the work of the Lord. The Lord used us, Ate Jera and I, during the pandemic. So, umiikot kami sa buong Arayat. Wala kaming pakialam kung mahuli kami kasi bawal lumabas. Kasi sa classroom may batas nun, di ba? So, bawal lumabas. What we did is we roam around. We go to San Nicolas, we go to Plaza Lua, we go to San Agustin Norte, and Sur pala, and so on and so forth. And then, because of that, we found you. Amen. So God uses this ministry to find you and to use you mightily so that you could also find another one. Can you hear an amen? Can I hear an amen? In Luke chapter 15, verse 10, reminds us that God seeks us individually. Alam nyo, no, walang favorite si Lord. Minsan, palagi na lang siya yung bine-bless ni Lord. But you know that God reminds us, or is Luke 15:10 reminds us that God is seeking us individually. Look at that. Sabi niya gano'n, one soul repented, the heavenlies rejoices. Luke 15, parable of lost sheep, lost coin. Anong hinahanap niya yung isa? Amen. At sabi niya, in the parable of the lost sheep, He is willing to leave the 99 just for one. Can I hear an amen? Can I hear an amen? So, God seeks us individually. Isa-isa. Walang favoritism ang Diyos. Kung paano dinesign ng Diyos, ako, ganun din kayo dinesign. Kung ano ang pribilehiyo na ibinigay sa akin ng Diyos, it is the same privilege that is given to you because you and I are children of God. Paano ba, ang nagkakatalo lang tayo mga kapatid, mga kabataan, kung paano tayo mag-response sa Diyos. That what's make a Christian different from another Christian. Our responses in life is the reason why there are differences that happens in our spiritual life. Sa mga buhay natin. Tama ba? Pare-pares tayong tao, tama?
Wala naman sigurong hayop dito, no? Pare-parehas tayong tao tayo ba? Pare-parehas. Common, no? Although iba-iba tayo ng, let's say, pinagmulan or what do you call that? Our culture, iba-iba. But technically, kung ano yung ginagawa ng isang tao, ginagawa niya. Kumakain tayo, humihinga tayo, nagdedesisyon tayo ng pare-parehas, pero minsan, may nauuna, may nahuhuli. It's because of your responses. There are people, even though they are new, it's because they have this kind of responses in their lives. Nauunahan pa nila yung mga datihan. Mga kabataan, especially yung mga bagong youth natin, huwag niyong iisiping baguhan kayo, no. Pwedeng gamitin kayo ng Diyos. In this moment, no, to bless you. It's not about dahil bago ka, parang hindi ka, parang you're not belong. Right? Minsan nararamdaman mo parang bago ka, wala kang say kasi bago ka. No. It really depends upon to your response sa Panginoon. And God will honor that. Can you hear an amen? Can you hear an amen? That's what makes a Christian different from another Christian. Kaya minsan, even though God is seeking us individually, no, at the end of the day, minsan mararamdaman mo, bakit parang may favoritism si Lord? But palagi siya na lang palagi inuutusan. Siya na lang palagi pinopromote. Ako di ako ma-promote. Question! Ang ginagawa mo. Can you hear an amen? Can you hear an amen? Personally sa trabaho, di ba? Ako personally, kung ako yung may-ari ng kumpanya, syempre, ang gusto ko magtatrabaho sa kumpanya ko, yung mga masipag magtrabaho. Right? Can you hear an amen? Can you hear an amen? But in that certain moment, let me just point that out, that God seeks us individually. And whenever God is seeking us individually, meron siyang dinidil sa bawat isa sa atin. Meron siyang gustong ayusin natin sa mga buhay natin. Every single day. Kapag ang Lord naghanap, hindi lang niya basta hanapin. Ito yung isa sa mga natutunan ko. Kapag ang Lord hinanap ka niya, hindi ka lang niya basta hanapin. O, ka na, uwi ka na. Hindi ganon. God will fix you. When you're lost, God will not just find you, but He will fix you. He will fix you, He will process you, He will make you realize, anak, you have to go back. God will remind you, I find you, I love you, I made you. He will make you realize that you have to go back. Kasi I would like to remind also that even though God find us, kapag nahinanap tayo ng Diyos, pero ikaw pag ayaw mong sumama, wala siyang magagawa. So you have to, ang sabi niya, repent. You have to realize, you have to change your mind that you have to go back. Can I hear an amen? Can I hear an amen? You have to change your mind that you have to go back. You have to go back. Amen. I'm looking forward to see you every Sunday. No? Alam nyo, yung pagod sa work, pagod sa study for a couple of days or 5 days, yung Saturday and Sunday, it's not what we are looking right now, it's not physical rest. Do you agree? Young people? Minsan kahit nasa bahay ka, pagod ka pa din eh. Utos dito, utos doon eh, di ba? Yung nagbakasyon ka ng 4 na araw, tas Sabado may NSTP ka. Di ba ang saya-saya nun? Di ba? O kaya may Saturday class kayo, nagbakasyon ka ng may 4 days kayong bakasyon, pero yung Sabado mo NSTP. Ang saya-saya nun.
Ang rest na hinahanap natin is yung rest na hindi yung physical rest. Yung rest na hinahanap ng bawat isa sa atin is that ito, you have what? Peace. Peace of mind. Yung physical na pagod, pwede mong itulog yan. Tama? Pwede mong ikera yan. I-ML me. Yung physical rest. Pero kapag yung isip mo yung bunabagabag, kahit anong tulog mo, hindi ka makakatulog. Tama? Kasi may bumabagabag sa isip mo. Ang rest na kailangan natin, yung is rest na nanggagaling sa Panginoon na punong-puno ng kapayapaan. We, the church, this is our rest. When we are here, doing our job for the Lord, this is, nakakapagpahinga kami. Because for a little moment, hindi namin iisipin yung trabaho, hindi namin iisipin yung studies. Ang iniisip namin, walang iba kundi ang Diyos. Can I hear an amen? Number 2, Luke 15:10 leads us to praise God. Everybody say the word praise. No? Nire-remind tayo ng Diyos that we, whenever we are found, it leads us to praise God. Ibigay para sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay ang nararapat para sa Diyos. No? We are going to praise God for seeking Him, for seeking us, no? That we have been called as children of God, no? We are going to praise the Father because the Father is seeking after us and finding us amidst of every trials and situation that happens in our lives. Di ba? Kapag hinanap ko, sasabihin mo, thank you, Lord. Tama? Thank you po, hinanap niyo ako. Thank you po, kinakumusta niyo po ako. Thank you po na may nagme-message sa akin. Thank you, may nakakaalala sa akin. Can you hear an amen? There was one story in the Bible. There was one story that I was reminded of about this. Sabing ganon. Ang sabing ganun ng isang tao. Because he was born as the saddest person in the world. Ang saddest person. Siya daw pinakamalungkot na tao sa mundo. Ang sabi niyang ganun. And dumating yung araw na he plans to kill himself. Tatalon siya ng tulay. Ganun niya papatayin yung sarili niya. Ang sabi niya lang sa sarili niya, pag meron taong isang ngumiti sa akin, hindi ko tutuloy yung pagsusuicide ko. Pag may isa nang ngumiti sa akin, hindi ako tatalon ng tulay. At siyang ganyan. Sabi niya, parang wala nang pag-asa. And meron isang bata na nakita niya at nung pagharap niya, inabutan siya ng lollipop tsaka siya nanginipian. And that changes everything. Amen. A child changes his perspective and leads to what? To praise and thanksgiving na, thank you, meron pa palang nakaka-appreciate sa akin. Amen? Ito palaging sinasabi nung co-teacher ko sa Adel Grace. Sabi niya, hanggat may isang naniniwala sa'yo, do not stop doing it. Hanggat may isa. Eh kapatid, di lang kami isa, ilang kami. Oh. Palaging sinasabi, hanggat may isang naniniwala sa'yo, magpatuloy ka. Hanggat may isa. Pero hindi lang tayo isa. Marami tayo. Amen? Amen? Leads us to praise God. Do we praise God for what He has done in our lives? Grabe ba ang ginawa ng Lord sa buhay natin? Grabe ang ginawa ng Diyos. Sobra-sobra ang ginawa ng Diyos. Thanking God for finding our lost soul, our sinful soul. We praise God for taking us to be His sons and daughters. And the whole heaven is rejoicing because of what God did for us, and by His grace, no? He turned ourselves out of sin, no? And trust the Lord Jesus Christ as our Savior.
Amen. From a sinful nature, He made you holy and righteous in His sight. Kapatid, naniniwala ka ba? Or tanggap mo ba that you are righteous? Ha? Ha? Are you righteous? Are you holy? Are you holy? Are you holy? Ba't pahina ng pahina? Alam mo kapatid, kailangan mong tanggapin that you are righteous. That you have been made holy by God, not because your good works, but because of our Lord Jesus Christ. Tandaan niyo to, ang holiness na nanggagaling na meron tayo ngayon ay hindi holiness na gawa ng tao or because we are good. The holiness that we have, the righteousness of that we have, is not because of what we have done, but because of what Christ done for us. Can I hear an amen? Alam mo, isa sa mga tinanggap natin nung nakita natin ng Diyos, nung nakabalik tayo at nahanap tayo ng Diyos, is that His grace. His grace is divine power that is given unto us. No? Tandaan niyo to. When we received God, when God found us, no, the reason why we are living good, it's because of the Lord. Kapatid, ang hirap mabuhay nang wala ang Diyos. Ito, ang hirap mabuhay nang may kabutihan kung wala ang Diyos. Paggising mo ng umaga, kapatid, no, minsan hindi na maganda. Tapos sasabihin mo, paano magiging mabuti? Lalabas ka ng bahay, mga nakikita mo, hindi mabuti. Tama. Nung nasa private school ako, pagdating ko, puro cake ang sumasalubong sa akin. Cake poacher, cake dito, bulaklak dito, pabango dito, nasa private school ako. Nung nasa public school ako, sumasalubong sa akin, palang. Kutsilyo, padaks. First week, manginag-saksakan kagad, involve yung sa akong estudyante. Saya. Hindi mabuti. But what's the word of God says? God can turn evil into good. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Napaka-extreme sa public school. No? Dati sanay ka sa aircon, may TV, sasaksak ka na lang. Sa public school, hindi pwedeng isa lang ang bag mo. Dapat dalawa. May dala kang projector, papasok ka, set up mo, tapos 45 minutes lang. Nakaka 15 minutes na ako, set up pa lang yun. It doesn't look good. But God can turn something evil into something good. Yung iba, pinagpipray na nila, mamatay na yung mga terror nilang professor. Sana po umulan para walang pasok. Diba? Ako pinapanalangin ko, sana po mura na madala klase kasi lulubog San Fernando eh. Hanggang yan eh. Diba? Tayo hindi natin inaabangan announcement ng Arayat, inaabangan natin announcement ng San Fernando. Yung pinagpipray natin minsan, sana po kaya kagrupi ka. Pakisabi mo, pakilisya. Mayroon tayong mga ganyan. Alam mo yun, minsan yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi mga simpleng bagay, but that what makes us realize there are things that are not good. But God can turn something evil into something good. Something that is bad can turn something good. Something that is messy can turn something good. Can I hear an amen? Number 3. Luke 15:10 leads us to ask for help, isn't it? We have been reminded na kailangan nating humingi ng tulong. Hindi lahat kaya mo. May mga bagay sa mundong ito na limitado lang ang kaya mong gawin. Bakit kanina ang sabi? Academic sports. Because there are people who are good in academics. There are also people good in sports, but there are also two people who are good at both. Hindi lahat kaya mo.
Hindi lahat gusto mo. May mga bagay na limitado ka. Sebulan or Sunny Side Up? Sebulan na, dali. Mas manyaman yung scramble, mas manyaman yung Sunny Side Up. Bakit limitado ang isang tao? Tatanong, bakit di lahat kaya ko? Sana ako na lang siya. Sana singganda ko na lang si Bini Mika. Ayokong maniwala. Gumagaan palagi sa scroll ko yun eh. Sa ano ka? Kanya-kanya lang ha. Naghihintay na lang. Sana kasing ganda ko lang yung boses ng Bini. Sana kasing galing kong sumayaw si ganyan. Si ganito. Pero kapatid, you have to understand, hindi lahat kaya mo. And you need other people to help you. Amen. I wish sana sintangkad ko si Vince. Kaso wala eh. Kahit ano, nag-cherry pear na ako, nag-growing na ako, wala pa rin. Nung tumulan ka ng Pasko, Diyos ko po. Mula hanggang 18 years old ako, talon ako ng talon, walang nangyayari. Amen. Meron tayong mga tinatawag na insecurities na sana ganito, sana ganyan. Sana I was born like this. But you know what? Hindi lahat ibinigay. Alam mo kapatid, ang ibinigay sa'yo ng Diyos, yung mga bagay na alam niyang mas magpa-function ka ng maayos. God gave you a talent, something that you will be more useful by just wanting this. You want to be a good singer, but God didn't give you a golden voice. Sorry. No. Huwag mong ipipilit. No? Huwag mong ipipilit. Alam mo, sabi ni Dr. Miles Monroe is that, what is the greatest failure in life? Sa palagay niyo, ano yung greatest failure in life? Sabi niya, the greatest failure in life is to be successful with the wrong assignment. It doesn't mean that you become successful. It doesn't mean that that you are successful. Perhaps that is your failure. It's because you didn't use what is your real assignment. Kaya nga, di ba, you will hear people, sana tinuloy ko na yung ganito ko. Yes, I earn millions, pero iniwan ko yun for this. This still, yung napapanood yun sa Tony Talks. I was born to be a millionaire, pero iniwan ko yun kasi ito yung pinapagawa ng Lord sa akin. At kapatid, I would like also you to realize that you need help. Hindi lahat kaya mo. At may mga bagay sa mundong ito na hindi natin kaya. Ang may kaya lang sino? Ang Diyos. You need companion. You need someone to back you up. You need someone to guide you and lead you amidst trouble. And that is the whole purpose of this series. Is to help you. Tabi katabi mo. No? Hindi mo matanggap ang kanyang itsura, pero yan ang tutulong sa'yo. Ining sumakap ka ko. Yes. No? O baka namimili ka ng taong gusto mong tutulong sa'yo. Alam mo, harsh reality of life sometimes, those people who you least expect are those people who will stand with you amidst trouble. That's the reality. Alam niyo mga kapatid, no? Nung when we are in the year 2020, when we are in the midst of trouble, yung mga taong ina-expect namin magsistay sa side namin, sila yung mga hindi nagstay. At yung mga taong least expect namin na magtitiwala, sila ang nagtiwala sa amin.
Don't judge the book by its cover. Yung plastic lang. Totoo to. That the person seated next to you is the person who will help you. Hindi mo man matanggap, pero yan ang taong tutulong sa'yo. Hindi. Ito. Sisigawan nga ako palagi nito, tapos tutulungan niya ako. Yes. No? Kaya nga mga kapatid, no, I advise you, no, do not miss every Sunday. Do not miss every Sunday. Kasi kapag may namimiss kang Sunday, meron kang namimiss na mensahe na connected sa Stronger Together series natin. No. Do not miss every Sunday. And invite as many people as you can. No. Ligligan nyo ang Holy Child. Ligligan nyo yung Idol Grace. Ligligan nyo yung Kamba. Exact. Justino. AI. May AI ba? Dabsu. UA. Gatchawin High School. Ano pa? Sinabi ko na. Holy Cross. Holy Cross. Gawin yung holy yung mga nandun sa Holy Cross. No? Yung mga tangka sa Assumption, dali na, let's put them here. No? Yung mga before, yung from PSAU, mga pisaw. Dali nyo yung mga puno dito. Yung mga dati yung kaklase, na nire-reach out kayo, baka wala na kayong contact, reach them out. Amen. Because we want them to change their lives. Amen. And last, of course, number 4, Luke 15:10 leads us to pray for unbelievers. We're all believers here. Na tayo nakakilala sa Lord. Pero, meron nire-remind sa atin na we have to pray for those people who are not yet with God. Who are not yet with the flock. Pag sinabing flock, yung grupo. Marami pa na nasa labas na naghihintay sa atin. And we have to pray for them. That's why, dear young people, mga kabataan, invite. No. Use every resources that you can. Social media. No? Yung trailer natin, pinapanood ko sa mga estudyante ko, umiyak sila eh. Sir, saan po yung church? Sa Arayat. Ay, malayo, sayang. Tinatanong mga estudyante ko, saan ako nag-church? Sa Arayat, anak. Sabi ko, sayang sir, kung dito lang yan, magtsatagatin kami. Kaya lang po malayo. Tsaka po baka bahain kami kasi di ko makapunta. Lubog eh. But you know what, no? Gagamitin tayo ng Lord. I believe. Pinangahawakan ko yun. Hindi ko give up yung nakita ko. And suddenly, siguro sooner or later, makikita ko na bubuksan ko yung pinto, hindi ko na siya mabuksan. Hindi dahil nakalak. It's because it is the dream. Nakita ko talaga siya. Sabi ko, di ako makapasok kasi sobrang daming tao. Ang pinagpipray ko talaga is yung magkaroon tayo ng bigger place. Alam nyo, hindi tayo bibigyan ng bigger place hanggat hindi napupuno to. Tandaan nyo yan. Dahil bago i-prepare ng Lord ang isang malaking lugar, kailangan puno muna. Kailangan may good problem. Ano yun? Kailangan mapuno muna to. Amen. Kung hindi natin to mapupuno, huwag tayo mag-expect ng bigger place. Amen. We have to pass the test first. Mas kailangan, punuin natin to. Can you hear an amen? Amen. We have to pray for unbelievers. We have to pray for these people who are not yet with God. Can you hear an amen? Sige, tumayo tayong lahat. Let's pray. Amen. This message found reminds us that even though it's just one ang nawala, isa lang ang himiwalay, hahanapin at hahanapin.
And God is willing to leave the 99 sheep for just one flock. And God is willing to remind us and find us. And whenever God is finding us, He will always fix us to what's the problem. He will make you realize, anak, you have to go back. You have to go back. You have to go back. Father, maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Idinideklara namin, Panginoon, ang iyong presensya na maranasan ng bawat isa sa amin. And Lord, we also pray, O God, for what you have done in our lives, Lord. Salamat, Panginoon, for finding us, reminding us that you loved us, O God. As the word said, maraming milyong-milyong anghel ang nagdiriwang, Panginoon. Whenever there is one who returned in your kingdom, one who repented. Maraming salamat. And also, Lord, as we continue to pray, O God, we also pray for our tithes and offering na may hahandog sa oras ito. Lord, let these tithes and offering be served as an offering, a sweet-smelling aroma that could come into your heavenly praises. Maraming salamat. You deserve the glory and honor and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. And yung mga our tithes and offering, pwede po natin ilagay sa ating offering basket.